Meron siya. Follow nyo lang. Probability naman. DOST. Nag-exam ako dati. Hindi ako nakapag-exam ng DOST. Ang kasabay kasi niyan sa Mega World ba? Hindi Mega World. Mega World nag-exam ako. So, mahirap siya. Hindi ako nakapasa kasi isa lang kinuha per area. Okay, magkakaiba. Bakit BC yan? Boss Celos naman. Ano Celos naman? Okay, nakita ko na 5 na nagsagot. Pagka ganito yung problem, tingnan mo, meron ka daw ball stone on the box. So, meron ka daw box. Ano ba yung kamay ko ngayon? Hindi makapag-drawing na maayos. Basta ganyan yung box mo. Meron ka daw, sa box mo na yan, meron ka daw 3 red. No, 1, 2, 3. Kunyari lang, red dyan. Tapos, meron kang 4 na white. 1, 2, 3, 4. And then, meron ka daw 5 blue balls. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, pag probability yung hinahanap, ito total mo lang yan. Total mo yung 3 red. Nasa ilalim mo siya ilalagay. No? Ilalagay mo dito yung total sa baba. Total. Ilan yan? 3 red, tapos 4 white, no? 4 white, tapos 5 blue. Ngayon, ang sinasabi kasi dito, probability not blue. No? Probability ng not blue, ibig sabihin, tanggalin mo sa mga to, si blue. O ano siya? Red 3, tapos white 4. Ibig sabihin, ano yung probability ng not blue? No? So, ilan yan? 7 over, ilan to? 7 plus 5 magiging 12. Pwede pa ba i-simplify? Hindi na pwede. Ito na yung final sagot natin. Nag-gets ba? O sige nga, sa mga nakaka-gets, ano? Ito na sagot letter C letter C. Letter C na yung sagot natin. Sa mga nakaka-gets, ano ang probability pag red? O sige, anong probability pag red? O, pag red naman, probability na makukuha ko red. Probability na makukuha ko red. Sana ganyan. Yes, may ganito sa CSE talaga. Anong probability na makukuha ko red? Ay. Sa mga nakakaintindi, ano ang probability na makukuha ko pag bunot ko? Ano ang probability na makukuha ko red? Oh, i-total mo muna. Ano total muna? O sa mga hindi nakasunod dun kanina, eto na rin yan, ganito din yung explanation. Kunyari, red yung dudukutin natin, no? I-drone, no? Tawag ng drone. Do-drawing, hindi. Kukunin, no? Kukuhanin mo, ilan? I-add mo silang lahat sa baba, total. 3 plus 4 plus 5. Ngayon, kukunin mo daw red. Red ngayon. Sa example na to, red. Ilan? 3. Lagay mo 3 sa taas. Okay, so 3 over, ilan yan? 3 plus 4 plus 5, 12. Nasi-simplify pa ba? Yes. I-divide mo to sa 3. I-divide mo to sa 3. Parehong nadi-divide sa 3, di ba? So, ang mangyayari is 1 over 4. Nagets ba? Probability of getting red. Hindi not red. Sa mga nagsagot ng 9 over 12, ito yung not red. Not red yan. Not red. Ang kailangan ko is red. Kaya naging 3 over 12. Thank you, Engineer Alexander Lapid. Thank you po, Engineer, sa pag-follow sa atin. Nagigets ba? Ay. Saan galing yung 13? Walang 13. Bago lang ni Hero Petribuben or licensure. Pwede ito sa lahat, no? No, pwede nga to sa sinasabi ko sa CSE, sa UCAT, sa PNPA, sa PMA, Napolcom, any diyan. Basta walang calcu. Pwede rin sa calcu. Okay? Yeah, 1 over 4 smooth ang explanation mo, sir. Okay? Next. A TV originally 20,000. Ba't hindi nasa 3 plus 4 yung ano? Bakit hindi daw 3 plus 4? Kasi red lang yung hinahanap natin dito. Red lang, red. Red lang, red. 3 lang yung red eh. No? 3 lang yung red, 3 lang. Kasi kailangan nga natin mabunot yung red. So, ang gagawin mo, yung itong red na to, ilalagay mo sa taas.
Thank you po, Miss Mathematics, no, sa pag-send po ng, uy, ang dami. Thank you po, no, 3 awesome and 4 rows, no. Ito, 10%. Okay. Sige. Pag may isa pang sumagot, 5. Kailangan 5 magsagot. 5 na. Okay. Magkalinawan tayo dito, ha? So, sa 400 na nanonood sa atin, ganito yan. Okay. Thank you po, Miss Mathematics, no, sa pag-follow sa atin. Follow nyo yung mga ano natin, no? Okay. Thank you po, no? So, anong gagawin natin? Ito, obviously, kitang-kita natin kung anong ginawa rito. Di ba? Ikaw, 20,000. Alam mo na ang minus mo dyan is 2,000. Tama ba? Di ba 2,000? Ngayon, meron tayong technique dito. Kung alam mo yung technique, yun yung gamitin mo. Di ba? O, alam mo na yan eh. 10,000, 20,000. Ilang percent yun dun? Eh di, 10%. Basic lang. Tama yun, no, Sir Jay? Basic lang. O, alam mo na agad. Letter A. Di ba? Ganyan lang ka bilis yan. 10%. Di ba? Ang bilis mo naman kunin yan eh. O, yung 100 kunyari, o ilan yan? Eh di 10%, di ba? Ganun lang kasimple. Okay? Ngayon, gagamitin ko tong chance na to para ituro na rin sa inyo kung sakali mang hindi ganyan kasimple yung tanong. No? Gagamitin natin tong chance na to para yung kunyari ma-experience yung mahirap na tanong. Eh paano kung hindi ganyan yung tanong? So gagamitin natin yung ano man tawag dito, yung tunay na method. Okay? So, pag ganyang method, tuturo natin sa inyo, ganito lang yan. Anong gagamitin natin dito? Pagka nakakita ka na may mga percent na yan, itong gagamitin mo, PBR. Okay? PBR. Sa mga nandito kahapon, anong gagawin natin dito? Sige, mamaya. Pero ituro ko muna sa inyo itong PBR. Mag-ano muna kayo? Ay, Scarpers yan. Triangle or pyramid, no? Tama yan. Sige, mamaya. Bibigyan natin. Dito muna. Stay muna kayo dito. PBR. Ibig sabihin ito yung part. Ito naman yung initial value or yung whole. Ang tawag natin dyan, whole. Pero ang tawag dito yung sa P is percentage. Ang tawag dito is base. Ang tawag dito is rate. Yung rate, ayun yung may percent. No, yung may percent. Pero kailangan naka-decimal. Okay? Ngayon, whole. No, ganyan. Okay. Ngayon, brain ko na. Kasi kailangan ko yung formula ko eh. Ito yung pinaka-paboritong formula ko, no? PBR. Okay? Ngayon, para makuha natin, kasi yung hinahanap natin dito, percent decrease. No, so pag percent decrease, ito yung hindi 18k yung ilalagay mo rito sa P, hindi. No? Ang kailangan mo dito is ano? Ang ilalagay mo dito, etong percent na to, yung 20, yung 2. Sir, hindi po ba pwede? Pwede. Ang sinasabi ko lang dito, kung sakali mang mahirap yung tanong. No, kung sakali nagkataon na mahirap yung tanong, ito pa rin yung gagamitin ninyo. Kasi nagkataon lang madali eh. E paano kung hirapan ko? Paano kung hindi sakto? O paano gagawin? 'Di ba? Turo ko muna sa inyo to. Ito yung standard. No? Thank you po, Ma'am Bell sa Paros, no? Makinig muna kayo. Okay, makinig muna. So itong hinahanap natin yung 2,000 kasi percent ng decrease. Ilalagay mo diyan 2,000. Tapos itong kabuuan na to, kasi ito yung kabuuan niya, yung 20,000, no? Itong rate A yung hinahanap natin kasi nga naka-percent, no? Pero gagawin natin siyang mamaya percent, no? Makukuha natin dito decimal. Uy. Sino? Shoutout sa'yo, no? Turo mamaya sa okay? Sige, tingnan natin dito. I-divide mo ngayon sa 20,000. Shoutout Sir Jake, no? Okay? Divide mo yan sa 20,000, divide mo rin yan sa 20,000. Okay, so maka-cancel na. Ano matitira dito? R. Dito matitira mo is 2,000 over 20,000. Ngayon, tanggalin mo yung tatlo dito. Tanggalin mo yung tatlo dyan, tanggalin mo rin yung tatlo dito. Mabilis natin masimplify. Ano yung R ko? Yung R ko na lang is matitira dito sa taas 2. Matitira naman dito sa baba is 20. Pwede ko ba i-simplify? Yes, nadidivide sa 2. Nadidivide sa 2. Mangyayari nyan is magiging 1 over 10. Bakit natin sinimplify? Para mabilis ma-divide. Okay? So,
Yung R ko is equal to 1 over 10. Paano makuha na yung percent niyan? Gaganituhin mo. Ito, gagawin mong divisor. Ito, gagawin mo dividend. Yung numerator. Dividend. Okay, so 1. Ang tanong, ilang 10 makukuha ko sa 1? Hindi pwede. No, hindi pwede. Wala. Dagdagan mo 0. Dagdagan mo decimal. O, ilang 10 makukuha ko sa 10? 1. Multiply mo, magiging 10. So, wala nang matitira. So, ang sagot natin is 0.1. Ngayon, kailangan natin siya naka-percent. Sa mag-move ka ng pakanan, 1, 2, magiging 10%. Parang wala ko natutunan sa math namin before. Thanks po for this, nakaka-reverse. Thank you, Ma'am Micaela, no? Yes, pwede sa, Sir, Ma'am Mint sa, secret. Okay? So, yun na siya, no? Okay, paano to? O, sige nga, gawin nyo to. O, halimbawa, ang given natin is 30,000. Tapos, ang diniscount sa'yo, ang binayaran mo na lang is 22,500. O, ito example natin. O, example. Wala na to ha, wala na yan. Ito yung tunay na price, tapos ito lang yung binayaran mo. What is the percent decrease? O, sige nga, paki-compute nga. Saan po galing yung 2,000? Kanina yon yung diniscount sa kanya. Okay? O, ito, sige, sagutan nyo to. What is the percent decrease? 25. Okay. 25%. Very good, ah. 25. Okay. Marami na. 5 na nagsagot. Pwede na ako mag-solve, no? Pag 5 nagsagot, okay na yun, eh. Okay, so, burahin ko na. Ito, burahin ko na to. 0.5% decrease yan, okay? So, syempre, unang gagawin natin doon, kailangan alamin natin kung magkano yung decrease. Diba? Okay, so 30,000 minus 225. Magiging, ilan? 7.5. Ito yung na-discount sa'yo. No, so, gamitin natin yung P equals BR. So, ito yung gagamitin mo. 30,000. Yung percent decrease, so R yun, hinahanap natin. Itong 7.5, ito gagamitin mo dito. Okay? So, burahin na natin yun nasa taas. Divide ko muna pareho ng 30,000. Para mawala na siya. Okay? So, dito, pwede ko nang i-simplify. Tanggalin ko yung 2 0. Tanggalin ko yung 2 0. Para mas maliit na lang yung number, no? 75, tapos 300. Equal sa R. Ngayon, kung alam mo naman, dito natin gagamitin yung lesson na GCF. Ang GCF ni 75 tsaka ni 300, kung nagigets nyo yun, ang GCF niyan is ilan? 75. Ano ibig sabihin ng GCF? Nadidivide mo dito sa taas, nadidivide mo rito sa baba. Ilan yun? Ilan? Nadidivide yan pareho, yes, no? I-divide mo to, 75, i-divide mo to sa 75. Bakit natin dinivide? Para ma-simplify. Para saan yung GCF? Pang lowest term. Pang lowest term, no? 75 divided by 75, magiging 1. 300 divided by 75, 4 yon. So, 1/4. And then, ang gagawin natin, i-divide mo na siya. Okay? Magiging divisor. Ito, dividend. Ilang 4 makukuha ko sa 1? Hindi pwede. Dagdagan ko ng decimal. Ilan? 4. Multiply mo, magiging... Joke lang, 4. 2 lang. Joke lang. 2 lang, no? So, 2. Multiply mo, magiging 8. 10 minus 8, magiging 2, no? Dagdagan ko pa ng isang 0. Ilang 4 makukuha ko sa 20? 5. Wala nang matitira, no? So, 0.25. Yung 0.25, i-move mo, 1, 2. Okay, 25%. Very good, makakuha 25%, no? Okay. Sa libo nanonood sa atin ngayon, no? Welcome sa ating live. Pa-follow naman yung ating, no? Follow nyo naman yung ating, no? Next. Paalala lang, no? Saan yun? Nasaan yun? Ina-upload natin yung mga full tutorial sa mga bago dito. Dito sa ating YT, search na lang, Sir Tokwa. Dito naman yung mga reels. Dito naman tayo nagla-live sa TikTok, no? Thank you. So, dito, number 40. Doon ako nalungkot, no?
So, simple interest, 15%, 15,000 at 5.5% for 108 days. Exact interest. Ma'am or Sir Silene, iba yun. Binigay ko lang yun na parang, anong tawag dyan? Exercise lang yun. Nasagutan na natin to kanina. Yung nasa may ano. Ito, yung sinagutan natin na 25%, ano ko na yan? Exercise na lang yan. No? Okay. Number 40. Pag may nagsagot na ng 5, sagutan na natin. Hindi pa. Compound, wala pa. Simple interest pa lang to. Sige nga, ito. Hindi nyo na to kayang ano. Hindi nyo na to kayang i-mental math na. O, tinan mo, magkakaiba na, no? Sige, isa pang nagsagot. Thank you sa mga nagpa-follow sa atin, nag-send ng gift. Hindi ko masagot. Bidaw po, sabi ni Jeric. Okay, let's answer. Ang baba. Grade ko eh. Sa kaning polygon pa lang. Okay? So, anong gagawin natin dito? Anong formula ginagamit natin pagka simple interest? Of course, meron tayong panlaban dyan, di ba? Tandaan nyo lang, pag simple interest, paborito. P, B, R, T. Yeah? Uy, congratulations. Justin Ace, no? 1.25 sa economics. Congratulations po, no? PBR. PBRT. Kanina, PBR lang. Ngayon kasi, pag simple interest, meron kang time. No? PBRT. Ang tawag ko nga dito, paborito. Paborito. Tandaan niya, paborito. Okay? Yung P, kanina, percentage yung tawag natin dyan. Ngayon, ayun yung tinatawag natin na interest. Yung base, ito na yung unang pera mo. Sabi nga natin, original, initial yan. No? Ito na yan siya. Yung initial na deposito mo, initial, yun yung principal, di ba? Lahat na yan siya. Yung rate, ito na yan yung percent. Kagaya pa rin nung kanina. No? Rate, ayun yung rate pa din. Yung time, ano bang tawag doon? Naka-year. No, depende kung anong, basta naka-year yan. Okay? So, anong hinahanap natin? Simple interest yung pinawawala. Di ba? Per annum, very good. Gusto ko yung sabi niya per annum. Sir Totoy Golem. Tama yun, no? Yes, ina-upload natin. Nakalimutan ko lang kanina kasi nga, nagpa-facial tayo, no? Okay? So, ang gagawin mo dyan is, yung B mo, ilagay mo dyan, 15,000. Di ba? Tapos, 5.5%, gagawin mo, yung 5.5 mo, 5.5, i-convert mo sa decimal. Kailangan naka-decimal, no? 1, 2. So, magiging 0.055. Okay? And siya ha, yun na yung, ano natin, yung rate mo. 0.055. Okay, ano yung time mo? Ito na yung time mo. Yung time mo, 108. 108 over 360. Okay, pag simple lang siya, 360. Gagamitin natin 360, ha? Okay, ano nangyari? Lang ha. Kailangan ng notification. Okay, so ayun na, okay. So, ngayon, yung year natin is, ay, ba't ko binago? Ilan yun? 108 over, nakikita ba? Nakita pa. 360. Kailan maging 365? Oo nga, no, ba't pala 360? Dapat pala 365. 365, sorry. Gawin natin 365 para sigurado. Okay, 365, sorry. 365. Ayan, 365 na, ha? Ayan. Ngayon, dito tayo, may magkakagulo na. 365 kasi exact interest. Exact interest na tama. Pag ganun ba? Pag exact interest, 365. Ayan, at least natututo tayo. Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin masagutan to. Sagutan natin ngayon. Okay. Ngayon, i-convert muna natin to decimal. No? Sino to? Teka lang. May nabasa ako dun eh.
Kenzo. 2:44 nga ang tagal. Okay. Pwede ka dun sa iba manood, ano? Okay. Okay, masyado. Uy! Uy! Ma'am Ira! Good evening! Napadaan. Dito pala si Ma'am Ira. And follow niyan si Ma'am Ira, no? Si Bersi din siya, no? Huwag kayo mainip dito, no? Huwag kayo masyado magmadali dito sa ating live kasi hindi naman kayo magkakaiba ng galing, eh. No? Hindi kayo magkakaiba ng galing. Huwag kayo masyado magmadali. No? Huwag niyong madaliin. Okay ba yun? Kung yung mga masyadong magagaling na nagreklamo na masyadong mabagal, huwag kayo masyadong magmadali. Hindi lahat magagaling. No? Pwede kayong manood doon kung gusto nyo ng magagaling na lecture, pwede kayong manood. No? Pwede kayong mag-scroll na huwag kayong masyadong magmadali. Okay? Huwag na magalit. Okay, sorry. Okay, convert mo natin ito ng decimal. 365 tapos 108. Okay? So, convert mo natin ng decimal to, no? Ilang 365 makukuha ko dyan? Wala. Dagdagan ko isa. O, ilang 365 makukuha ko dito? Sir, suggestion po gamit po kayo ng ano to? Ito. Sir, may suggestion po ako. Gamit po kayo ng triangle method. Ha? O, ito, tinan mo itong mga comment na ganyan, eh. Next. Doon kayo sa iba, no? Wala dito na pwedeng mga ano sa mga estudyante ko na gustong matuto, no? Hindi kayo dito mananalo yung mga yan, yung mga nagsasabi ng kabastusan dito. Hindi kayo mananalo dito, no? Ha? Hawak-hawak ko yan, no? Okay, ilan yung pwede natin makuha? 2, 3. Sige nga, pakitingnan nga. 2 lang. No, 2. Multiply mo yan. Magiging 365 times 2 magiging 0, 1, 3, 1, 7. 730. Ayan. Minus ko ngayon, magiging 0, 5, tapos 3. Dagdagan ko pa ulit 0. Tama ba? 730. 350 ba? Tama ba? 2, 3, 1, 7. Tama? Okay. 350. Dagdagan ko pa isa 0. O, ilan? Baka, siguro 9 yan. Multiply mo, magiging 9. Okay? Magiging 9. Okay? Multiply mo to, magiging 5, 4, 54, 58. Multiply mo, magiging 27, 32. 3, 2, 8, 5. Papahiramin mo yan, magiging 9, magiging 10, magiging 5. Ito, magiging 1. Ito, magiging 4, magiging 2, 1. Okay na siguro yan? Okay na ba to? 0.29 na lang? Okay lang ba yung 0.29 na lang gamitin natin? Masyadong mali. Ayan. Okay na siguro yan, no? Okay, 0.29 ha. Gagamitin natin. Around the, kung kaya. Pinagtitis na. Paano nagtitips po? Paano gumaling sa math? Master the basic. 0.29 ha. 0.29. Ito na gawin ko na to 0.29. Okay? 0.29. Ngayon, ang technique ko dyan, wag mo muna i-multiply to dito. Ang gawin mo, ito i-multiply mo tsaka to. No? 0.055 times 0.29. No? So, multiply mo 5, 4, 45, 49. Ganon din yan. 5, 9, 4. Ay! Mali. 2 pala yun. Sorry. Mali. So, ito magiging 0, 1, 11. No? 5, 9, 5, 1. Ilang decimal meron dito? 3. Dito, 2. So, 5 na. Point, ganyan. 0.0. Ito ba?
Oo, automatic annual. Tama ba? Ito yung sagot natin dyan. Point 0.01595. Tama ba yan? 3? Tingnan nyo nga kung tama ba yung minultiply ko. Baka mamali kasi masasayang pag mali. Thank you sa mga nag-share, nagla-live na. Tama, okay. Pwede nyo akong i-correct dito, wag lang kayo magmamadali, ha? Yung mga suggestions, yan, tinatanggap ko yan. Pero yung mga magmamadali, tsaka nagmamagaling, no? Ayun ang hindi ko kayang tanggapin dito. Bakit? Siyempre, nanonood yung iba. No? Yung tot po kasi ng interest, 188 lang. No? So, hindi ko pinapayagan niya yung masyadong mga bastos dito sa ating live, no? Ang dali-dali niyong i-block dito, ha? Mga ano na yan. Kaya mag-alala, kung gusto niyo talaga matuto dito, marami kayong matututunan. Huwag lang kayo magmadali. Ang haba ng i-multiply, no? Okay? Ngayon, para dumali yung pag-multiply natin, i-move na lang natin. No? Move na lang natin tong tatlo na to, move mo. Itong tatlong decimal, 1, 2, 3. No? So, move natin yan. Para umonti na lang, no? So, matitira dito sa baba, magiging 15.95 at saka 15. Hirap, no? Ang hirap naman kasi ng given, eh. No? Nagreklamo na, no? 5, 2, magiging 45, 47, 4, magiging 29, 2, 5, 9, 5, 1, 2, 1, 9, 1, 3, 1, 2. Ilang decimal meron dito? Dalawa. 239? Ang layo naman ang sagot ko. Naging 95. Tama ba? 239? Wala ba sa choices? Ilang oras kada topic sa CS? Hindi ko alam eh. Di sagot. 5, 2, 1, 9, 1, 3. Sir, ilang percent yung 10 sa 100,000? Wala sa choices ba? Pakitingnan nyo nga, baka mali ako ng ginamit na ano. Paano dapat ang tanong 108 is an interest exact po is 108? 247. Teka, gagamit ako calcu, ha? Wait lang. Kasi pag sinusolve ko ng ganyan manual, no, may prone sa mali eh. Wait lang, ha? Wait lang. Para exact, no? Para mabilis din kasi masyadong matagal siya, no? 0.055 times 100 8 over 365. Malayo naman sagot ko. 0.05 15,000. Ba't ang layo na sagot natin? Ang layo na sagot ko? 108 pala. Sorry. Wait lang, ha? 244. Mali yung division. Ito sagot. .29. Ano ba yung 108 over 365? Ay, mali ako. Mali kasi ako ng divide. Mali ba? 0.29. Ganito, no? May namali ako dyan ng multiply. Okay, kayo na lang mag-solve niyan, no? Namali eh. 15,000. Ano yung rate mo? 0.055. Tapos, ito, 108 over 365. Dapat 29, dapat 0.29, dapat may 5 pa. Ito yan eh, di ba? Dito yan nagkamali. No? O, tama. Dapat dito yan, 0.29. Kaya tayo nagkaroon ng discrepancy. Masyadong, dapat inano natin na 2.29. No? Dapat ganyan. Chinek ko dito sa calcu, no?
point. Pero tama naman yung ginawa natin. Nagets nyo ba? Pasensya na, no? Kasi, masyadong malaki yung value. Tama, no? Pasensya na kasi, ano man tawag dito? Yung ginamit natin na value na to, 0.29. Supposedly, 0.295. No? Doon tayo nagkaroon ng discrepancy. Okay? Pasensya na, no? Follow nyo lang, no? What is the next prime? Ano po dapat tanong kapag 108 lang ang interest? Akala ko exact. Yung kanina, pag 108, pag exact kasi, 108 over 365. Meron kasi diyang ginagamit mo lang 108 over 360. May tawag dito eh. Ano ba yan? Standard ba yan? Ito exact. Ito naman standard ba yan? Standard ba yung term nun? Na ang mangyayari yan is parang simple interest siya. Ordinary. Ordinary ba yon? Bank year, 360 bank. Oo, basta something like that. Merong tama yan eh. Meron yan tamang word na kalimutan ko lang siya. I-search nyo na lang. Kaya nyo naman i-search yun, ha? Hindi ko matandaan kasi alam mo na ginagawa answer. Ordinary. Ordinary pala. Ayan. Thank you. Sa mga nagsagot. Ordinary ba yung tama doon? Ayan. Hindi ko alam, ha? Ayan. What is the next prime? Anong sabihin ng prime? Pag sinabi mong prime, yan yung kalakasan mo. Prime mo yan. Di ba? Ngari, si LeBron James, kailan yung prime niya? Hindi natin masabi. No? Miami, LeBron. Yung ba yung prime ni LeBron? Miami. O, Cleveland. Hindi natin alam. Iba yun. Ibang prime yun, no? Pag sinabi natin prime, nadidivide siya sa sarili niya at 1. At 1, no? So, yung 37, wala siyang ibang factor kundi 37 times 1. No? Ganon din yun. Okay. Eliminate natin yung mga sagot, no? Eliminate natin yung mga sagot. Eliminate natin. Ano sunod sa 37? 38. Bakit hindi siya prime? Kasi nadidivide sa 2. No? Nadidivide sa 2 yan. Yung 38 magiging 38 times 1 tsaka 19 times 2. So, ekisa natin. Sunod, 39. Yung 39, meron 39 times 1 tsaka 3 times 13. Diba? O, ekisan mo rin siya. Sunod, 40. Kasi wala pa sa choices, 40. Nadidivide sa 40 times 1. Pwede ka rin na 20 times 2. Ikisan mo na agad. Nakatuano ka na eh. Pwede rin siyang 4 times 10, di ba? Ikisan mo na. 41. 41. Yes, random questions lang tayong i-share kahito, no? Since malapit na. Nakita ko 22 days na lang eh. Tama ba 22 days na lang CSE na? 22 days. CSE na. No? So, yan. 41. Wala ka nang maisip dyan kundi 41 times 1. Kaya ang sagot natin dyan is eto. Yung 43, ganun din yan. Wala nang iba. Kaso nga lang kasi mas sunod sa kanya is 41. Yung 43, prime din yan. No, prime. 47, prime din yan. Pero, mele, uy, congratulations na agad, no? Sa mga magti-take ng ME, no? Licensure examinations. Congrats, 20 days. Wow. Nakakabayan, no? Decimal daw. Ano daw decimal nito? Pansinin nyo, madadali lang yung tanong, no? Kung yung exam niyo naman, masyado nang madali. Ay, thank you po, Miss Chaimi, no, sa pag-send ng You're Awesome. Pansinin nyo naman, yung mga tanong natin dito, madadali. Kaso nga lang, walang calcu yan eh. No, kung masyado na kayong magaling para dito sa mga tanong na to, ang dali-dali mong i-scroll yan eh. Oh. Ito nga, nakamonitor nga ako pag inangat ko. Mapapanood ko ngayon, ito, nagla-live si Saucy Boys. O, sayaw naman siya. Pwede kayong umalis dito sa live eh. Ang hindi ko kayang, yung binabastos nyo yung mga nanonood na iba na gustong matuto, tsaka binabastos nyo yung ako, no? Sino ba naman ang gustong mabastos, di ba? Sa live ko. Kung gusto nyo, no? Gusto nyo matuto, maraming gustong matuto dyan. Ayan, diba? Ang dali-dali, ayan, no? Pwede kong iangat, oh. Gusto nyo ba manood ML? Manood kayo ng ML, ayan, no? Oh, marami kayo, iangat ko. Ito, sino naman to? Bicol. Ano siya?
Anong ginagawa niya? Nagro-Roblox ba yan? O, hindi ko alam. O, gusto niya nag-ML. Ang dami nag-ML eh. Pwede kayo dyan, o. Doon kayo magasik ng lagim. Huwag dito sa live ko. Ha? Hindi ako papayag. Ha? Na maraming gustong matuto yan, o. Nasa 500 gustong matuto. 'Di ba? Gusto niyo yan. Ayan, o. Gusto niyo ito. O, mga naghahanap ng jowa, puro babae sila sa live. Ilan, no? O, yan, meron. O, nagtitenda ng product. O, nagro-Roblox. O, ganyan, o. Nagtitenda ng shaver. Gusto niyo ganyan? Gusto niyo ganyan? Ha? Gusto niyo ganyan yung live? Sa mga gustong matuto, pwede yan, okay? Let's answer this one. O, tama na yan. At, kaka-facial ko nga lang. No? O, yan. Proceed na lang tayo, okay? So, pagka ganito, ang tawag natin dito, no, i-add mo lang daw, tapos gagawin natin siyang decimal. I-add mo muna. Add mo muna. Ang tawag natin dito, pag pareho yung denominator, tawag natin denominator. Denominator, no? Denominator. Pag pareho siya, ang tawag natin dyan, is similar fraction. Sa mga hindi pa kabisado yung fraction, mag-upload ko na talaga mamaya, promise. Promise na to, a-upload ko yung recorded natin na fraction, no? I-upload ko, recorded ng fraction, ha? Mamaya, paalala nyo lang. Okay? Pag pareho siya ng denominator, kopyahin mo lang yung denominator. And then, i-add mo tong dalawang nasa taas. So, 3 plus 2 lang yan, magiging 5 over 4. No? Ganyan na siya. And then, i-convert na natin into, ganyan talaga pag ganyan na. It means, marami ka. Yung tama, no? Tama naman, Sir Dave, no? Thank you. So, ganito na. Ang gagawin natin yan, yung 5 over 4 mo, i-divide mo na siya ngayon. Ilang 4 makukuha ko sa 5? Isa. Multiply mo ngayon, magiging 4. Divide mo ngayon, minus 1. So, dagdagan mo pa para makuha natin yung full decimal. Lagyan mo 0, dagdagan mo. Ilan 4 makukuha ko dyan? Dalawa. Dagdagan mo dito ng decimal. Magiging 8. 8 minus 10, magiging 2. Dagdagan ko pa ulit ng isang 0 para matapos na yung pagdi-divide natin. Ilan? 5. Multiply mo. Ilang 4 makukuha ko sa 25 yun, i-multiply mo, magiging 20. Magiging x na siya. So, 0 na, no? So, ang sagot natin doon, 1.25. Pag hindi pareho, ang gagawin... Okay, sir, enjoy kaya. Ayun, no? Thank you naman, sir, dito si Sir Persius, no? Nalala ko yung no? So, very good yung mga nakatama dito, no? Pag hindi siya pareho, yung kagaya ng tanong ni... si Sir Kahito yan, sila madami na, no? Mga matatagal na natin viewers yan sila, mga regular student ko dito, no? Butterfly method, pwede yan, no, Sir Unknown, no? Yung mga hindi nakakaano na pag iba daw, i-ano nyo na lang, i-upload ko dun sa YT natin, ha? Okay, next. O, divide. Uy, thank you sa yung mga bago. Ang tawag ko dyan, tawag natin dyan mga transferee. Na, transferee. 6. O, di-divide mo lang daw. Kapag ganito yung pagkakasulat niya, sige, pag yung mga hindi nakapanood bigyan muna natin dito. Bigyan muna natin ng ng example muna. Kunyari 2/3 plus 7 over 4. Ayan. Sige. Hindi pa tayo nagtuturo ng Sir Nget pa or Ma'am Nget pa. Enroll kasi kayo dito sa makikita mo ba sa CE and makikita po ba to sa CE? Pwede. No? Pagka ganito, ang pagkaiba, ang tawag natin dyan is dissimilar fraction. Ibig sabihin, magkaiba denominator niya. Advice ko, pag mababa lang yung mga digit, pwede ka mag-butterfly. No? So, paano pag butterfly? Ang gagawin mo, i-multiply mo to. Ayusin natin dito. 2/3 plus 7 over 4. Okay, butterfly, i-multiply mo tong dalawa na to. Magiging ilan yan? 3 times 4, magiging 12. Yan yung nasa baba mo. Tapos ito naman, multiply mo yan, magiging 8. Tapos, kung plus yan, plus din. Saan gumagana yung butterfly sa plus tsaka sa minus? Ngayon, plus tayo, kaya plus mo siya. Ito, i-add mo, ay multiply mo, magiging 21. Tapos, magiging 29 over 12. Ayan na siya. Tapos, i-divide mo na. Kayo na lang mag-divide, no? Para makaproceed tayo sa next number, no? Okay, divide nyo na lang yan, ha? Makakuha nyo yung decimal. Ano po, mga ganito po ba lumalabas sa asset?
Asset, ibig sabihin natin na yung college entrance test. Pwede rin siya. No? Sa mga entrance test, pwede yan. Kasi parang, ang scope nun, mga math, di ba? Kayo na mag-divide nito, ayun, mga nakikita ko 2.4, ha? Kayo na, para maka-next tayo dito sa ano. Okay. Pwede din ba yan na formulas or similar? Wag yun na gawin to pagka similar, yung ganyan. Kasi, ang similar, madali lang siya, di ba? Kokopyahin mo lang yung denominator. Scholar, pwede siya, no?